Ayan mga boss, sa Tarlac project. Ayan, print beam, tapos yung kanyang SOG niya. Kaya po kadalasan sa mga ganitong proyekto, kayang-kaya niyang kargahin yung ayan mga mas. And then balik nila nung ayan mga kailangan po nila dito. Ito na po yung Pangasinan project. Preparasyon na rin po. Ayan, nilagay pa namin dyan. Ay, yung salamin doon, which is lalagyan na lang yung ano, anti-ako stone. Ayan. Tapos nilalagay ito. Ayan, tapos yun, anti-ako stone yan. O dun, burger oh. August, September, October, November, December, January. Maganda na oh. Hindi pa buot na post pero maganda na. Lalo na. Ayan, namasilyan po nila. Ayan, pinachal. Tapos yung booster. Itong isang unit halos pa dito, alam po slide test mga 4 weeks mga boss, pwede na po tayo. Pero hindi muna po tatanggalin lahat. Ayan, nababa dito. Para kita yellow. Nice ka lang. Ayan, malang ko pa. Makompleto na po yung roof beam yan, so pwede na tayong magbalangkas. Good morning. Ayan mga boss, anong po tayo ngayon? Biyernes. Kahapon hindi ako lumabas or hindi po ako naglibot sa site. Nagpa-dentist po ako kahapon. Schedule po kasi kahapon ng aking dentist. So yun. This day, ngayong araw pala, lakad natin sa Tarlac and then sa Pangasinan. Ayan, update po tayo sa Tarlac project tsaka sa Pangasinan. Time check, alas 6 po ng umaga. Medyo ano na, magbubukang liwayway na. So let's go, samahan niyo po ako ngayong araw sa Tarlac project and then sa Pangasinan. A few moments later. Nandito na tayo dito sa Tarlac project. Pwede? Hindi kasyen. Ayan mga boss, sa Tarlac project, still ongoing po yung ano nila, pagbubuhos nila ng mga foundation. And then ito yung pinaka plinth beam. Ayan na po yung pinaka elevation nitong project, yung kanyang roof. Ayan, plinth beam, tapos yung kanyang SOG or slab on grade. Ayan na halos nakapag concrete na pala sila ng beam, plinth beam. Tapos ito yung kanilang wall footing. Ayan, CHB, tapos hanggang dito sa kanilang pinaka plinth beam or pwede rin tawagin tie beam. Ayan, even though meron na tayo ano dyan, ang tawag dito, wall footing po. Ayan, wall footing. Kadalasan naman sa bungalow, ganyan po yung design ng kanyang structural. Tapos sa mga partition, meron din tayong wall footing and then plinth. And tapos pagka nakompleto na po ito yung mga beam, so pwede nang tabunan, doon po gigibain to. Pagka giniba natin to mga boss, storbo sa mga hukay yung pinaggibaan. Ayan, para pagka nakompleto na giba, so sabay tabon na dyan sa dyan sa tambak nya, pinaka elevation. Itong pinaggibaan na to, magiging panambak po yan. Tapos yung kanyang mga column, yung kanyang rebar, deform bar is 16mm na tiga-6. Ayan, bungalow po ito na medyo mataas yung kisame or high ceiling ang design niya. Kaya po kadalasan sa mga ganitong proyekto, ang dinidesign ni architect is 16mm na pagka po talaga ano na siya,
mataas na yung structural nitong bungalow na to. Kadalasan naman sa bungalow, yung mga mababa lang naman mga boss, okay na po yung 12 mm, pero 6 dapat, 6 na 12 yung mga column pagka po hindi naman ganun kataas. Pero yun nga, tulad na sabi ko, pagka po medyo mataas na yung structure tulad nitong ginagawa namin is 16 mm na yung design ni engineer tsaka ni architect. Ayan. Actually ganitong kalaking mga rebar pwede ng pang second floor po yan kung sumain. Ayan, biruin nyo 16 mm, kayang kaya nyo kargahin yung second floor slab. So pagkatapos natin dito, i-ordering ko lang yung mga kailangan pa nila dito. Order pa po ako ng mga rebar, semento, tapos syempre yung kanilang mga kailangan pang materials dito. Kailangan nating i-ready para magdire-diretso yung kanilang gawa. Yung mga forma nandito na. Ang kagandahan dito sa project mga boss, maluwang po yung setback niya simula sa kalsada. Propose po kasi ito na 3-car garage, tapos meron siyang porch doon. Doon po yung kanyang porch, hanggang doon yung kanyang main door. Ay, nakaluwang yung kalsada, alas nasa 6 meters siya to doon. And then dito wala sa squareness yung lote, so maluwang po siya rito sa area na to. Maluwang. Maganda po yung malaki yung harapan para if ever na mayroon kang bisita. So dito po kasi sa area wala pong parkingan tulad ngayon. Yung sasakyan ko nakaparking dun sa may bakanting doon, bakanting lote. So kaya maluwang yung harapan nila, mayroong paparkingan. Ayan mga boss, time check alas 9 ng umaga. So okay na po, napa-order ko na yung mga kailangan nila dito. So ayan, sa ano naman tayo, Pangasinan project. Update po tayo doon. Last punta ko doon nung umuwi sila before Christmas, and then balik nila nung January 5 na. So silipin natin yung proyekto doon na malapit na rin matapos. Ayan, pista pala ng Poong Nazareno po ngayon, January 9. Ayan, happy fiesta po. Ikinig tayo ng balita sa translasyon sa Maynila. Nandito na po tayo, dito sa Alcala, Pangasinan. Welcome, Alcala, Pangasinan. Silipin po natin yung proyekto dito. Sa bagay, nung pag-pull out ko ng mga tropa dito nung bago magpista tuloy, bago magpasko. Ayan, tingnan natin kung ano yung nagawa nila. Pumasok po sila nung January 5. Ayan, nandito na po tayo dito po sa site. Yun, nadala na rin para dito yung mga boss. Yung kukulang pa rito yung deco stone. So last Kamakalawa. Ayan mga boss, ito na po yung Pangasinan project. Ayun, preparasyon na rin po yung design dito. Ayun yung design niya dito sa may harapan. So dito sa harapan marami pong detalye na nilagay pa namin dyan. Ayun yung kanyang main door. Yung main door po niya is 1.5 or 5 feet kung sa inches or sa feet. 5 feet by 8 feet. Actually 3 meters po yung header niya, pero meron siyang glass doon. Meron siyang salamin doon, which is lalagyan na lang ng security grills para for safety purposes din yung palalagyan po nila owner. Ayan, ang door type niya is swing na dalawa.
butterfly kung tawagin. Itong isa 0.6 or 2 feet, isa 3 feet. So itong isang 2 feet na yan, kadalasan po yan fixed lang, pero na-open din po yan. So itong 90 or 0.9, yan po yung laging bukas. Ayan. Ito yung kanyang ports, tapos meron din siyang ano doon sa may harapan. Actually parang itong bahay na to, harapan siya dito tsaka doon. Doon yung pinaka entrada, yung garahe. So ayan. Tapos ito na yung ano, Diaco Stone. Yun ang ganda oh. Pagka nakompleto po yan, maganda na yan. Ang ganda niya. Tapos nilalagay na rin sila ng edging dito sa ating mga fluted panel na pang outdoor. Ayan, fluted panel pang outdoor. Ayan. Tapos yun, ano din po yun, Diaco Stone, yung sa may CR. Yung location na to is sa CR. Meron din pong Diaco Stone yan. Ayan. Ito yung kanilang nilalagay pa na edging sa fluted panel. Pang ano talaga to, pang dito talaga, design siya. Tama niya. Tapos ito yung kanyang kitchen area. By Monday siguro may install na yung ano dito, yung countertop. Saka doon naglalagay na rin ng salamin si Boss Yuri. Ayan, ito pong kanyang pinaka-island. Ang sukat po nito is 4 feet by 8 feet. Malaki po yan. Tapos yung location yan, nakadikit dun sa division na yun. Yung design na yun. Ang ganda oh. Ang ganda ng mga boss ng high ceiling. Napaka halawalas tingnan, tsaka napaka presko. So dito sa mga kwarto alos tapos na po rito. Dito kasi wala na masyadong gagawin dito sa mga room. Ito. Ganda. Tapos pala may pinapa-add pa sila kuya. Itong area na to, gusto nilang pa, kasi itong mga boss medyo naiwan na po ito, kailangan taasan na to, itong area na yun. Tapos yung dirty kitchen, baka papangat po yung bubong nito, papaayos na rin dahil medyo mababa rin po yan. So itatambakan to and then ipo-flooring, tapos gagawa ng storm drainage or kanal para sa proper drainage. Yan, proper drainage ang gagawin. Although malapit lang naman yung dito, yung kanal ay na lang yung kanal dito sa may kalsada, may proper drainage po dito. Kagandahan dito sa sa location. Ang ganda. Ayan mga boss, okay na. So dito naman, kaunti-kaunti na lang po yung materials na kailangan po nila dito. Kasi ito, by Monday daw, installan ng countertop. Ang countertop po nito is quartz stone. And tapos meron na rin silang napiling kulay dito. So ayan, natapusin na lang po yan. And then meron pa mga additional tulad nitong dito sa kitchen. Dito sa may garahe, pagka kasi natapos na kami, kiklear na po yan, lilinisin na. Then kailangan din po maayos tong area na to. Tapos isa sa pinaka-importante yung pong proper storm drainage. Yun din po yung kailangan gawin dito dahil wala po sa kontrata yan. Di sama sa contract natin yung proper drainage or storm drainage dito sa area na to. Ayan. Ayan, maraming salamat po kay Ate Mirna, saka kay Kuya kay Doc, saka sa family Eugenio. Ayan, shout out. Oh, merenda muna. Ayan, maraming salamat po sa pa-burger o sa soda. O dun. Oh, burger oh.
Burger. Yummy. Parang kailan lang nung ano. Mag-ano na po ito. Ilang buwan ta na yan eh. August, September, October, November, December, January. 5 months. 5 months na po ito. Pero kung di lang po na inabutan ng bagyo ito, malamang tapos na po kami dito. Kaya lang, kung ginawa namin ito sa rainy season, conforme din sa weather condition yung tagal ng proyekto. Ang mas maganda ngayong January, February, March, April, yan, ano yan. Wala pong ulan yan, sa summer time. Mas mabilis tayo pagka ganyan buwan. Dire-diretso yung trabaho. So ayan mga boss, iwan na po natin sila. Okay na, ayan, malapit na to. Pangasinan project. Maganda na Di pa po tapos pero maganda na. Lalo na pagka nalagyan na ng halaman. And then baka po ayos din tong perimeter fence dito sa harapan. Yan, dito meron pa pong diakoston dyan. Tulad na sabi ko kanina yan. Pina-chipping na natin yan para ma-install na rin ng diakoston. Hindi po kasi nila na-consider yung diakoston dito na ilalagay, kaya na masilya nila na hindi ko nabilin sa pintor, kaya na masilyan po nila. Kaya pina-chipping ko para kapit yung ating diakoston dyan. Ang ganda rito. Lalo siyang gumanda nung nalagyan po siya ng pinaka-edging ng fluted panel. Tapos yung step. And tambak po nito, yung backfill niya, alos balance po dito sa step na yan. Mga 15 inches or 15 cm or 17.5 yung step na yan. So yun yung pinaka concrete niya or finish niya. Tapos yung kanyang drainage. Tapos ito, paayusin pa to. Let's go. Ayan mga boss, nandito na po tayo sa sa Riot. So bago tayo umuwi, daan muna ako dito sa Riot project. Alas 5 na, hindi ko alam kung nandito pa yung mga tropa na gumagawa po rito. Mukhang nandito pa yata. Nandito pa naman sila. Mag-aalas 5 na eh. Ay mga boss, pauwi na sila, alas 5 na. Project update lang tayo dito. Ayan na. Itong isang unit alas pa roof beam na po yan. So meron na rin nag-assemble ng mga hagdanan. Sakto, ayun na. Tapos i-prepare ko na po yung mga door jamb, mga hamba. Isa. Tapos ito, alam ko to, sliding yata to kung hindi ko nagkakamali. Tapos sa CR, 2. Tapos kwarto sa taas, 3, 4, 5 yata, 5 yung pintuan yata. And tapos times 3 lang. Tapos yung sa mga unit, sa unit ng owner. So sa unit ng owner, yung pong mga pintuan dito is ang tawag dito, oversize. 2.4 yata yung dito. Ito standard lang po yan, 210 or 7 feet. Ayan to. Itong dito mataas po ito, 2.4 or 8 feet yan. So yan, tapos ito malapit nang tanggalin to. At least mga 4 weeks mga boss, pwede na po tayo mag-strip dyan. Although pwede naman na pagka 3 weeks bawasan yung mga tukod, pero hindi muna po tatanggalin lahat, bawas lang. Ang soaring jack, ayun, ang daming soaring jack. Magkakaagdanan na yan. Meron na siya side dito, isa na lang. Tapos pisem board, and then na tayo finishing bubong. Ito na po yung mga hagdanan. Bali yung hagdanan ito is steel frame. Tapos buhos po yung niya,
And then lalagyan po natin siya ng tiles. Doon sa unit ni owner naman, steel frame din po siya, pero ang lalagay doon is wood planks naman yun doon. Yan, wood planks, ano po yun, medyo magandang finish po yun. Ito, mga ano lang po itong mga unit, mga standard finish lang yan. Ayan yung CR. So dito yung pinaka service area, vanity, and then laundry, lababo dito yata, may lababo dito. Ayan po yung mga unit, apartment. So napakaganda po ng kanyang location, facing Mount Arayat. Ayan, ang ganda ng bundok namin, no? Bundok ng Arayat. So prepare na muna tong mga step. Ito landing to. Yan, baka sa Lunes daw ilalagay na yung aming kuryente. Ano lang po kasi kami dito sa kapitbahay, nakikisaksak muna kami. Bumili na rin po kami ng main. Ayun si Architect Jello. Shout out Architect Jello. Ayos ka lang dito, Architect. Ito na yung kuryente. Number 2. Yun po yung ilalagay doon sa simula dito hanggang doon sa may poste ng Pelco. Number 2 ang request ng Pelco. So yan, bumili tayo ng wire na number 2. By Monday na siguro. Okay. Kasi may abang na para sa mga canopy. Ayan, malapit na tayo bubong mga boss. Siguro by isang linggo pa makumpleto na po yung beam yan. So pwede na tayong magbalangkas ng bubong. And then habang nagbububong, pwede na magplasterin yung iba sa ilalim. So ayan, mabilis na lang yan. Tapos yun yung unit ng owner. So ayan, nakabalangkas na rin yung kanyang pinaka-balcony doon. And then yung CR. Okay na. So ayan mga boss, hindi na tayo magtatagal. Uwi na tayo. Umuwi na rin sila. Let's go.